So DJ, may parang ang daming pera ni YouTube para magpasahod sa mga content creators, lalo na yung mga malalakas ang viewership, no? Lalo na yung mga milyon-milyon ang sinasahod dito sa YouTube. So guys, dito babasagin natin yung paniniwala ng mga baguhan dito sa YouTube na si YouTube daw mismo yung nagpapasahod sa mga content creators without knowing na may mga iba't ibang mga tao or kumpanyang nakakaapekto sa YouTube mismo. Okay? So dito guys, hindi na natin papatagalin ito. Pag-uusapan natin kung paano ba tayo nagkakaroon ng revenue dito sa YouTube, ilan ba yung percentage na nakukuha ng YouTube pagdating sa viewership, sa mga membership, or sa mga donations na nakukuha natin sa ating mga viewers, magkano ba yung percentage or ilan yung percentage na nakukuha ng mga content creators. Okay, sa kanilang mga sahod dito sa YouTube. As you can see guys, gumawa tayo dito ng simple graph. At simula doon sa left side, no, pinapakita natin dito yung sources kung saan ba nanggagaling yung mga pinapasahod sa atin ng YouTube. So magsimula tayo dito sa YT Shorts and Watch Page Ads, which is nanggagaling po yan guys sa mga advertisers. Doon sa mga binabayad ng advertisers sa platform ng YouTube para isingit yung mga ads na gusto nilang ilagay sa mga videos natin, or let's just say depende kung anong kumpanya yung gusto magsingit ng kanilang mga promotion sa ating mga video. So dito yan papasok sa Watch Page Ads. Pangalawa naman guys, yung membership. So saan ba nanggagaling yung revenue natin dito, which is sa viewers natin, sa supers, which is yung donation sa ating mga live stream, sa ating mga videos, so sa viewers din nanggagaling yan. And syempre guys, doon sa YT Shopping Affiliation, so kung walang bibili doon sa product natin na viewers natin, meaning hindi tayo magkakaroon ng commission, meaning sa viewers din po nanggagaling yung revenue natin dito. And as you can see guys, meron tayong nilagay dito na revenue platform share para kahit papaano makita nyo po yung percentage kung ilang percent ba nakukuha ng YouTube sa kada monetization features na meron sila. Okay? So dun sa ads revenue guys, as you can see, merong 55% para sa content creators and 45% ang nakukuha ng YouTube sa ads revenue. So technically guys, hindi po talaga mismo ang YouTube ang nagpapasahod sa atin, kasi miski ang YouTube nagbe-benefit din po sa ating mga content creators, and tayo bilang creator nagbe-benefit din po tayo sa platform ni YouTube, which is para sa akin guys, okay lang naman to, kasi yung pag-upload natin ng video sa YouTube, yung paggawa natin ng channel, libre lang siya. So wala naman siyang bayad. So that's why para sa akin, deserve lang naman na magkaroon ng revenue platform share, kasi hindi gagana yung platform ng walang revenue. So yung iba baka sabihin, ano ba yan DJ, sobrang laki pala ng percentage na nakukuha ng YouTube sa ads revenue, at halos kalahati na, no? Halos 50% na yung nakukuha ng YouTube at saka nung content creator. But katulad yan ng sinabi ko sa inyo guys, na pagdating naman dito sa YouTube, lahat naman ay libre pagdating sa mga content creator. Wala tayong binabayaran para makapag-upload ng video dito. So para sa akin guys, hindi kasi gagana yung isang platform kung wala rin silang kinikita. So that's why itong 45% para sa akin hindi na siya masama, dahil tayo naman hindi naman natin madalas nararamdaman yung revenue na pumapasok sa atin once na mataas yung viewership na nakukuha ng ating channel. So that's why itong 45% na ito madalas hindi naman ramdam ng mga content creators, lalo na pagka medyo malaki yung kinikita nila dito sa YouTube. Okay? So doon naman sa membership, okay, kaya yung iba magtataka DJ, bakit ganon? May pa-member sa akin worth 350 pesos yung membership ko, but hindi ko nakuha ng buo. So ito na nga guys yung reason, no? So, dito sa membership guys, 70% ang napupunta sa content creators, after tax po yan, and then yung 30% kay YouTube po yan napupunta. Kung mapapansin nyo guys, pagdating sa mga ganitong features like membership, supers, okay, so may similarity sila at hindi ganun kalaki yung tax na nakukuha ng YouTube, kasi ito ay nanggagaling na po sa mga viewers natin. Mismong mga viewers natin yung gumagastos para magpa-member sila sa atin. Ganon din sa supers, no? Mga viewers natin ang gumagastos para makapag-donate sila sa ating mga videos. Kaya ito, nakakatulong din ito para magkaroon tayo ng mataas na revenue dito sa YouTube. So guys, lagi kong nadidiscuss ito sa mga videos ko. Pwede niyong panoorin yung mga past videos natin lately about sa Watch Page Ads, membership, supers, at shopping affiliation. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, DJ, bakit ganun? Hindi ko nakukuha ng buo yung sahod ko, or yung nagpa-member sa akin, or yung nag-donate sa akin sa live ko. So ito po yung dahilan, kasi meron po talagang cut ang YouTube, at meron ding cut na para sa ating mga content creators. So ito po yan guys, pwede nyong i-review
yung ginawa nating graph para malaman nyo kung ilan yung percentage na nakukuha nila at nakukuha natin. Isa ka bang live streamer sa Popolive app or naglalaro ka din ng Genshin Impact? Kung murang top-up o recharge ang hanap nyo, ay suggest na dito kayo sa CocoDP. Starting October 22 until December 3, dahil nga malapit na po ang Luna 2 version ng Genshin Impact, is mamimigay po ang CocoDP ng 200 pre-Welkin Moons sa mga magpapalo sa kanilang Twitter or X account, and of course dun sa mga sasali sa kanilang Discord server para magkaroon kayo ng chance na maklaim ang inyong pre-Welkin Moons sa Genshin Impact. And sa mga gusto makakuha ng exclusive discount dito sa CocoDP, huwag nyo pong kakalimutan na gamitin yung ating exclusive link na nasa comment section, at huwag nyo din kakalimutan na mag-login dito sa CocoDP para maklaim nyo ang inyong coupon for discounts. Dito sa CocoDP, hindi lang po mga games ang meron dito. So meron din mga live streaming apps and gift cards like Popolive app, iTunes gift cards, PlayStation gift cards, Xbox gift cards, Chamet, Sugo Boys Live, Bigo Live, IMO, Star Maker, Miko, Nimo TV, Migo, at marami pang iba. Ngayon, ituturo ko naman po kung paano kayo pwede makabili ng Popolive coins dito sa CocoDP. So una, i-click nyo lang po yung Popolive app, and step number 1, ilagay nyo po yung user ID number ng inyong account. Step number 2, pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 3 is yung payment method, at kung gusto nyo po makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP is ang gamitin nyo po ay Cocoin payment method. Step number 4, ilagay ang inyong email address, at yung final step, click buy now. So guys, wala pang 30 seconds, marireceive nyo na po yung package na binili nyo, at pwede nyo po itong i-check sa inyong mga emails. So ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today for more info. Okay, so ganun din guys sa Super. So yung sa Supers guys, kasama dyan yung Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Okay, yung Super Chat at stickers, ito yung dinodonate ng mga viewers natin sa live stream natin once na monetize na tayo. Yung Super Thanks naman guys, ito yung makikita nyo sa mga videos nyo na nagiging reason para makapag-donate ang ating mga viewers kung gusto nilang mag-donate sa atin. So meron po tayong tinatawag na Super Thanks picture dito sa YouTube. Okay? So wala po siyang pinagkaiba sa membership, which is 70% sa content creators after tax, and then 30% naman po ang napupunta sa YouTube. Okay? So yung pang-apat guys, last but not the least, is yung YT Shopping affiliation. So before guys, wala naman talagang YT Shopping pa. Ang meron lang po dito guys is affiliate program ng iba't ibang platform outside YouTube like Shopee, okay, Lazada, etc. So at marami pang iba. Okay, so dati kumikita na po ang mga content creators na nagpo-promote ng link ng kanila mga, let's just say, Shopee account dun sa mga mahilig magbenta ng produkto sa Shopee, no? Pagka klinik nyo yung link nila, bilhin nyo yung product, so may makukuha silang commission sa Shopee mismo. Pero dito guys, sa YT Shopping, meron na pong feature ang YouTube na kung saan pwede na tayong magkaroon ng commission dun sa mga products na tinatag natin sa ating mga videos. So parang ang maganda dito guys kay YouTube is magkahiwalay yung revenue na pwede nyo makuha sa Shopee, magkahiwalay din yung revenue sa YT Shopping. So meaning, kung mag-promote ka ng product sa Shopee, sa YouTube at ginamit mo yung link din, let's just say ng Shopee, pwede kang kumita doon. Kung i-click mo naman yung tag products doon sa mga videos ng content creator na pinapanooran mo, and binili mo yung product na yon, so pwede silang kumita doon, no? Kasi magkakaroon sila ng tinatawag na YT Shopping Commission na makikita nyo rin po yan sa ating YouTube Studio. Okay? So, 5 to 30% po yung nakukuha ng content creators, okay, with links and tag products. Kasi every product guys, iba-iba po ng percentage of commission yan. Mas malaki yung, mas malaki yung halaga ng product, so malaki yung chance na mas malaki din yung makuha yung commission. Basta guys, 5% to 30% na mga mabebenta yung product, it's either sa Shopee or sa ibang mga platform pa. So, ito yung mga pwede nyo makuha dito. 5% to 30% commission ng mga produkto na yon. Okay? So, ngayon guys, kahit papaano naliliwanagan na kayo na ganun pala, dun pala nang gagaling yung ibinabayad sa atin ng YouTube. Ganun pala DJME, no? Ganun pala kalaki yung percentage na nakukuha natin as a content creator, at ganun din pala kalaki yung nakukuha na percentage ng YouTube as a platform na dun tayo nag-upload ng videos. Okay, so para kahit papaano, dagdag kaalaman na din po sa inyo.
And ito guys, lahat ng revenue natin, makikita nyo po yan sa estimated revenue. So alam ko guys, lahat tayo, meron tayong tinatawag na YouTube Studio sa ating mga cellphone. So kung hindi pa po kayo nakakapag-install ng YouTube Studio, pwede po kayo pumunta sa kani-kanilang Play Store para install nyo na po yan. At doon guys, mas madali nyong mamomonitor yung analytics ng inyong mga YouTube channels. Okay? So doon sa dashboard guys, makikita natin yung estimated revenue for the last 28 days. So yun yung pinagsama-sama na revenue natin sa watch page ads, sa YT Shorts, sa membership, sa supers, and then sa YT Shopping Affiliation Commission. So guys, dun siya papasok lahat. Nakaseparate siya sa revenue tab, pero yung estimated revenue, sama-sama yon. Okay, lahat ng revenue na nakukuha natin dun sa mga binanggit natin kanina. And guys, paalala ko lang sa inyo, lalo na dun sa mga nagtatanong na, DJ, bakit ganon? Meron na akong $500 sa YouTube Studio ko, pero bakit hindi ko pa siya makita sa aking Google AdSense account? So guys, paalala ko lang po sa inyo na nagre-reflect lang po yung ating monthly revenue the next month, every 8 to 14th of the month. Like for example, yung lahat ng sinahod natin last month, which is October, so magre-reflect lang siya this coming 8 to 13th of the month, which is last week. Or last week, kung di ako nagkakamali. Okay? Kaya mapapansin nyo guys, hindi agad siya nagre-reflect kasi may mga binabawas pa yan, like mga tax. Diba? Kasi alam nyo naman na dito sa Google AdSense account, may mga tax din tayo, lalo na dun sa mga nakapag-submit na po ng tax info. Kasi guys, hindi naman kayo sasahod dito sa YouTube kung hindi nyo pa natatapos yung tax information ng Google AdSense nyo or hindi pa verify yung AdSense account nyo. Kaya kung ako sa inyo guys, no, kung kayo po ay hindi pa verify, kung kayo po ay hindi pa nakakapag-submit ng tax info, ayusin nyo na po yan para makasahod na kayo. Okay, so ganun po siya. And guys, yung pinakang huli, pumapasok lang po yung sahod natin. Like ngayon, ginawa ko yung video this Saturday. Ngayon guys, November 22 ngayon. Ngayon ko lang ginawa yung video, no? So tumapat siya ng weekends. So ang kalimitan kasing sahod natin dito sa YouTube or nire-release nila yung sahod natin from Google AdSense to our bank accounts or cheque is every 22 of the month. But unfortunately guys, tumapat tayo ng Sabado at bukas is Linggo. So malamang ang pasok na nito sa ating mga bangko ay 24. So November 24 kasi guys is Lunes yon. Or it's either Tuesday. Okay, ganun yung sistema nila guys, na pag napatapat ng weekends, hindi po sila magre-release ng sahod niyan. Every weekdays lang po yan, pero every 22 of the month po nila inire-release yung sahod natin. At ito po pala yung itsura ng email na ipapadala nila sa atin once na successfully na po na napadala nila yung sahod natin dito sa ating mga bank accounts. So once na nagkaroon na po kayo ng ganyang email, ibig sabihin successfully naayos nyo na yung Google AdSense nyo, okay na lahat, okay yung payment method nyo at napadala na nila yung sahod nyo sa inyong mga bank account. So yun lang naman guys, yung simpleng explanation natin about sa video na to. Hopefully marami kayong natutunan at sana tinapos nyo po. And kung sa tingin nyo marami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe our channel, DJ May, for more videos like this. At syempre guys, mega love shoutout pala sa mga viewers natin na laging nakaantabay sa ating mga vlogs kahit hindi po tayo araw-araw gumagawa ng videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga exclusive members. Ayan na nagpa-member last week and this week guys. Ayan, so mega love shoutout po sa inyo. At bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our videos. At once a month, no, pineplex din po natin sila sa ating community para po mas makilala po sila ng ating mga viewers. So guys, yung membership sa ating channel is $1 per month lang po yan, or 57 or 58 pesos kada buwan lang po yan. And kung sa tingin nyo medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, meron tayong iiwan na videos at playlist sa ating end screen para kahit papano mas marami pa kayong makuha na information at mas marami pa kayong matutunan dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.